Wala na raw maririnig na mabuting balita kahit saan pang sulok ng bansa. Kaya bihirang-bihira raw ang taong tunay na nagmamahal sa bayan at magbibuwis ng buhay sa ngalan ng kapayapaan. Again, the question that we need to ask from ourselves is this: saan kaya po ang Pilipinas natin 20 years from today? Kaya isang revolusyon ang isinusulong ni Attorney Alex Lacson. Hindi kudeta o people power, kundi revolusyon sa pag-iisip ng mamamayan. Ano kaya pong solusyon sa problema ng bansa natin? A solution that we can all be part of, and a solution that pwede natin gawin bawat isa sa atin, na maging bahagi tayo para ma-ensure natin in the next 20 years, our country will also progress. We only have one business. Paniwala niya hindi gobyerno o politiko ang solusyon sa gulo at kahirapan, kundi sa maliliit na gawain ng bawat Pilipino. Mga maliliit na bagay na ipinahayag niya sa kanyang librong 12 Little Things Every Filipino Can Do to Help Our Country. We don't have to immediately think of what is that grand formula that will solve the problems of our country. Because if we think of a solution in a grand manner, we'll not be able to find it. Because if we look around this, all the big things that we see in the world today, they all started small things. Ang pagkuha ng resibo, ang pag-boycott sa smuggled goods at pagbili ng lokal na produkto, at ang pagsunod sa batas trapiko ay ilan lamang sa mga magagawa nating mga Pinoy upang umasenso ang bansa. Simple lang, pero kung gagawin, malaki ang pakinabang. It's a culture. Before our country will be able to have that culture of discipline. The question is, kung mahaba yung journey na yun, where do we start? My suggestion always is, why don't we follow traffic rules? Ang pamilya niya mismo ay naranasan ang biyaya ng Panginoon. Tulad ng ibang Pinoy, binalak din ni Attorney Lacson na mangibang bansa, kahit na napakaganda na ng trabaho nilang mag-asawa. Pero naisip nilang mas mabuting lumaki ang mga anak sa Pilipinas. Para makasigurado sa kanilang desisyon na mandata ang mag-asawa na maging bahagi ng solusyon sa problema ng bansa sa pamamagitan ng paggawa ng maliit ngunit makabuluhang bagay. Ang una nilang ginawa ay magpaaral ng isang bata. Taon-taon mula noon, dinadagdagan nila ang kanilang pinapaaral hanggang sa umabot na ito sa 32 ngayon. When we started adopting one scholar, we felt that there was an invisible hand that kept on putting money in our pockets. Very biblical, you have to do a good thing. And when it pleases God, He will give you more, provide you more, equip you more, and give you more so that you can do more this good thing that you are doing in His name and for His purposes. Noong 2004, inimbita si Attorney Lacson maging campaign manager ng yumaong Senador Raul Roco. Sa pag-ikot sa probinsya, nagulat siya sa mga tanong na nilalapit sa kanya. People would always ask a question na, Attorney, ano bang pwede naming gawin para tumulong sa bansa? At yung question na yun, paulit-ulit yun. So, ang ginawa ko, to be able to answer that question, I would take down notes. Ito pwede mong gawin. Ito pwede mong gawin. Ito pwede mong gawin. And next time around, naka-10 na ako, naka-20 na ako, naka-30 na ako. And in fact, towards the end, I had 50 plus in my list. You'd be surprised that there are so many Filipinos out there who want to help the country. If you can only tap these Filipinos, so many of them all over the country, I guess with the right attitude, with the right, again, credible persons who can talk to them and tap them, suddenly you'll have an army of Filipinos who want to help the country. And that's what we need, I think, because this country cannot just be built by one leader, two leaders. It has to be built by the people. Ipinapakita ni Attorney Lacson na ang tunay na pagmamahal sa bansa ay hindi naghahanap ng butas, kundi nagtatanong kung paano pa masisilbihan ang inang bayan. Nawa tayong lahat ng kapayapaan.
pakinabang sambayanan.